The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging, and hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." He shouted, "Jesus, Son of David, have pity on me." The people walking in front rebuked him, telling him to be silent, but he kept calling out all the more, "Son of David, have pity on me." Then Jesus stopped and ordered that he be brought to him. And when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" He replied, "Lord, please let me see." Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. When they saw this, all the people gave praise to God. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus healing the blind man is again a manifestation that he is very responsive. If there is a person who is in need, he is always there to give into that person or maybe to provide for that person. And this blind man was calling out, "Jesus, have pity on me." And then, tinupad ni Jesus kung ano man ang kanyang hiling. Nagtanong pa nga, "Ano ba gusto mo? Gusto ko lang naman makakita." O ngayon pa lang makakakita ka na. And then there is that one element or factor that is very important in Jesus' response, or rather, in this blind man. At ano yung factor na yon? Ano yung faith element? At na-recognize yun ng ating Panginoon. Paano na-recognize ang Panginoon? Simple lang. Dahil itong blind man na to ay wala na namang ibang inaasahan. Kaya nung napakinggan niya na dumaraan si Jesus, ay hindi na siya nag-atubili na lumapit at magsisigaw, and then of course, humingi na ng tulong. So kumbaga, yung kanyang paghingi ng tulong ay hindi bunsod ng pangangailangan. Nakita ni Jesus na yung paghingi ng tulong ng lalaking ito ay bunsod ng kanyang pananampalataya. Magkaiba po yun. Minsan tayo ay nagdadasal, dala ng pangangailangan. Yung iba nga, kapag walang pangangailangan, hindi na nagdadasal. Tama ba? Meron po bang ganon? Ngayon, tayo, kung talaga may pananampalataya, may pangangailangan man o wala, ay lumalapit tayo sa Diyos. Kasi ang paglapit sa Diyos ay hindi naman sa oras lang ng pangangailangan. Ang paglapit natin sa Diyos ay pagpapakita ng pagkilala natin sa Kanyang kadakilaan. Kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, pagpapakita din ito na ayaw natin mawalay sa Diyos. Alam natin lahat kapag ang tao ay nawalay sa Diyos, napapariwara ang tao. Kanina nag-ini-interview ako, sunod-sunod po yung interview, DCMM, and then Channel 5, then meron pang taga-US Embassy, sunod-sunod po yun. Ito lang ang lagi nilang tinatanong. Ano daw ba yung sinabi ng butihing kardinal, ang Arsobispo ng Manila, na yun daw pong problema natin ngayon ay hindi lang pragmatic solutions ang kailangan, kundi spiritual renewal. At pinaliwanag ko, napakasimple lang naman ang ibig sabihin nun. Ang pagnanakaw o di kaya iba pang katiwalian, hindi lang po yan mga gawaing praktikal, kundi may bearing yan sa ating pagkatao, lalong-lalo na sa moral at ethical na aspeto ng pagkatao natin. At dito, nasosolidify yung ating, moral, kumbaga ay probity, kung tayo ay marunong makipag-ugnayan sa Diyos. Dahil yung Diyos nagpapaalala sa atin kung ano ang dapat na ginagawa natin. Malinaw ho yan, Ang Diyos, pinapaalala kung ano ang dapat na ginagawa ng isang tao. Kapag ikaw ay wala ng koneksyon sa Diyos, ang gagawin mo yung gusto mo. Kapag ako, wala na akong koneksyon sa Diyos, dahil ang koneksyon ko sa Diyos, kinocultivate ko lang sa oras ng pangangailangan, nakatuon lang ako doon sa response sa pangangailangan ko. Pero kapag araw-araw ako ay nakaugat sa Diyos, palagay ko naman, hindi ko magagawa yung mga ganitong katiwalian. Hindi ka gagawa ng krimen, hindi ka gagawa ng kasalanan.
dahil ikaw ay nakaugat sa Diyos. And so that spiritual renewal na sinasabi ay pagpapakita na kinakailangan ng tao na bumalik sa Diyos. And then of course, yung ibang tao wala na hong pananampalataya. Yung ibang tao ay iniit sa pera na nga nila simbahan. Lalong-lalo na iniit sa pera din nila ang Diyos. And I'm not only talking about atheists. Yung mga atheists walang Diyos. Pero yung dating may Diyos, pero dahil sa pangyayari sa kanilang buhay, talagang tinalikuran nila, kinalimutan nila ang Diyos. Palagay ko, itong kwento ng blind man ngayon sa gospel ay isang pagpapaalaala sa kanila. Magkaroon ka ng pananalig sa Diyos. Because you know what? At the end of it all, you will just simply realize that hindi maibibigay ng mundo lahat ng pangangailangan natin. And there is only one person who can provide, and that is God. And this is, I think, the ultimate realization coming from this gospel. The Lord provides what the world cannot give. We look for peace, the world cannot give us peace. Maybe material things, but not all material things the world can give. But if we completely trust the Lord, and if we completely have faith in Him, malinaw, dahil sa iyong pananampalataya, gagawa ng milagro ang Diyos para sa iyo. May the story of this blind man inspire us to embrace Jesus more, to inspire us to keep our faith. Amen.